Mag-public service muna po tayo kasama of course si Dean Mel Santamaria na magbibigay sa inyo ng libreng payong legal. Nasa kabilang linya naman po natin ang ating second caller na si Joyce Marinduque. Good morning sa iyo, Joyce. Hello po, good morning. Joyce. Hello. Yes. Hello, Joyce. Palakas lang ng konti, Joyce. Hello po, good morning. Good morning. Good morning. Go ahead. Tatanong ko lang po kung pwede pong padagdagan yung suporta ng anak ko. Yan lang po ang tanong nyo. Opo, syempre naman po. Alam niyo po, ang suporta, naaayon yan sa dalawang bagay o sa dalawang elemento. Ang pangangailangan ng humihingi at ang kakayahan ng nagbibigay. Kaya nga po, kung kulang na iyan, may karapatan kayong humingi ng sustento. Sabi pa nga po ng korte natin, kahit na po naging fixed na yan, may pinirmahan kayo, may kasulatan kayo, o kaya may desisyon na ang korte patungkol sa halaga ng isang suporta, pwede pa rin baguhin, Cheryl. So, kunwari, attorney, lumalabas yung naunang desisyon ng korte, kunwari kumikita siya ng 50,000. O yung 20,000 dyan, ibibigay. Tapos yung sweldo niya, nalaman na tumaas ng 100,000. Yes, pwede mong iapila na mas malaki ang ibigay na suporta? Magandang punto yan, Cheryl. Oo, tama ka. Pwede. Kasi ang suporta, hindi lang yung ulam at kanin yon. Hindi lang yung suportang survival yon. Yes. Para ikaw ay umiral sa mundo. Dapat ikaw ay mabuhay sa mundo, di ba? Kaya ang bata, yung mga tutoring niya, yung Schooling. mga, kung may mga pangkahalatang pang pwedeng gawin na maganda ang kanyang paglalaki. Ayos yan. Yung konting pangsine, alright rin yan, di ba? Hindi ito yung suporta na para mabuhay, umiral ka lamang to exist only. Dapat to have a life, a good life. Ayan. So, Joyce, ngayon, nakakakuha ka ng suporta. Opo, monthly. Monthly, magkano ito maabot? Ano lang po, 2,000 lang po. 2,000. So, ang gusto mo ay itaas yung suportang ibinibigay. Ano po ang magiging proseso, Dean Mel, pag gustong i-request na mas malaking halaga? Kamukha ng pinag-uusapan natin kanina, pareho rin po ito. Hilingin mo sa asawa mo na taasan. Bigyan mo ng mga pangangailangan ng bata. Ilista mo. At kung ayaw, ikokorte mo ito sa family court. At maganda pag kinokorte mo. Sapagkat pwede kang humiling sa korte na kung sino man ang nagpapatrabaho sa asawa o sa partner mong iyan, pwede nang ihiwalay ang kanyang sweldo at yung bahagi para pumunta sa iyong anak ay ididiretso na sa anak mo. Ayun, so pwede nang Napakaganda from nun. the employer, didiretso na pala sa inyo kung ikokorte mo, Kung Joyce. ikokorte mo para hindi ka nalang parating hingi ng hingi sa kanya. Yung employer ngayon ang may obligasyon na hatiin na ang kanyang tseke at ibigay na ang sa tingin mong nararapat sa diretso sa anak mo. Okay, Ayan. Joyce? Okay po, thank you. Alright, Alright, maraming okay. salamat sa iyo, Joyce. Panghabol na lang, Dean Mel, maiksi na lamang. May certain percentage ba yon of the sweldo? Regardless of may like 20% will go to kung isa ang anak na susuportahan. May ganun ba yun? Wala. Ito ay depende sa pangangailangan ng humingi at kakayahan ng nagbibigay. Okay. Tinitimbang talaga ito. Okay? At kung meron po kayong mga problemang kailangan ng legal na solusyon, pumunta lang po sa amin o kaya isanggunin nyo sa amin at mag-text sa aming text line na 0999-879-7877 o mag-iwan ng mensahe sa aming Facebook account sa Itanong kay Dean. Susubukan po namin sagutin lahat ng yan, ang inyong mga problemang legal. Be sure to come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.